May mga kulay pink na bulaklak sa bahay ni Master Lei. Matapos makita itong si Saint Eskin ay sinabi kay Master Yao. Bumalik na sila, si Master Lei ay naglalaro pa rin ng sitar sa kanyang bahay at ang Saint Eskin at Master Yao ay nakaupo sa harap niya at nakikinig sa kanya. Bigla muli nilang naramdaman na sila ay nasa isang madilim na gubat na may malalaking puno at mga halamang gamot. Si Saint Qin ay tila takot na takot at nagtanong siya kay Master Yao tungkol sa lugar na ito. Sumagot ang matandang Master Yao na ang lahat ng mga nabubuhay na bagay sa bakuran na ito ay na-cultivate sa lawak na ito. Lahat ng mga nabubuhay na bagay ay bumalik sa kanilang dating pagkakaayos. Pagkatapos na marinig ang tunog ng sitara ng labanan, si Master Lei ay tumutugtog pa rin at nakangiti ang matandang Master Yao na sinabi pa nito na parang si Master Lei ay ayaw magbigay ng kanyang opinyon. Saka siyang umiti at nagsimulang umiyak sa parehong oras at sinabing sa halip na ang kanyang mga kasanayan sa sitar ay karapat-dapat para sa kanyang mga opinyon. Sa tingin niya ay mahusay siyang naglaro, ngunit lumalabas na siya ay malayo sa pagiging mahusay. Pagkatapos ay sinabi ng Saint Eskin sa matandang si Yao Master, kahit anong demonyo sa bakuran ay sapat na malakas. Ang patayin ng Silver Moon na demonyong hari. Habang nagsasalita ay nakita niya ang umiiyak na mukha ni Master Yao, tila nag-aalala siya at nagtanong sa kanyang master. Okay naman siya. Nagulat siya na tinakpan ni Master Yao ang kanyang mukha at sinabi na tama, si Master Lei ay isang immortal. Pagkatapos ay sinabi pa niyang siya ay higit sa immortal, 3,000 taon ng cultivation ay isang paghahanda upang matugunan siya ng kapalaran. Pagkatapos si Master Lei ay tumigil sa paglalaro at tumingin sa kanilang dalawa at sinabi niyang tapos na siya. Pagkatapos ay nagtanong siya tungkol sa kanilang iniisip. Pagkatapos marinig ang salitang iniisip siya, sina Saint Eskin at Master Yao ay mukhang nag-aalala. Sinabi ni Master Yao sa Saint Eskin na tinatanong niya ang ating iniisip tungkol dito. Hindi nakakagulat na ang mga nilalang na ito ay maaaring ma-cultivate ang gayong mga kasanayan. Pagkatapos malantad sa gayong mga sitar ay kayang tumugtog sa araw-araw. Matapos isipin ng lahat ng ito ang Saint Eskin at ang Master Yao ay nagsimulang sumigaw. Siya ay sobrang inggit sa kanila habang may luha sa mga mata ng Master Yao. Ang panahon ay napakaganda at malamig na simoy ay umiihip ng mga talulot ng mga rosas na bulaklak ay lumilipad sa hangin sa bahay ni Master Lei. Tumayo si Master Yao mula sa kanyang upuan at nakapikit ang kanyang mga mata. Bahagyang yumuko ang kanyang ulo sa harap ni Master Lei nang may paggalang at nagsabi ng maraming salamat kay Master Lei para sa pagtuturo na ito. Ang hamak na ito ay nakinabang ng marami. Si Master Lei ay hinawakan si Master Yao mula sa kanyang mga bisig na nakangiti at sinabing matagal na siyang hindi nagsasanay ng sitar. Ang kanyang kakayahan ay maaaring lumala, at humingi ng paumanhin sa kanyang paglalaro kay Uncle Yao. Pagkatapos ay sinabi ni Master Yao kay Master Lei, maaari siyang magtanong sa pamagat ng musikang ito. Pagkatapos ay ngumiti si Master Lei at sinabing ang musikang ito ay isang ambush from 10 sides. Pagkatapos pakinggan ito ang Saint Eskin at ang Master Yao ay sumigaw ng ambush from 10 sides. Pagkatapos ay magkahawak ang kanilang mga kamay at sila ay nakaupo na may matinding takot. Habang nandoon ay may mga halimaw sa mga puno. Sinabi ni Master Yao na isang grupo ng mga demonyo na nagtatago sa dilim. Iyon ay isang pagtambang 10 sides. Pagkatapos ay naisip ni Master Yao na si Master Lei ay maaaring nagtatago ng mga demonyo at naghihintay ng labanan. Pagkatapos ay muling naisip ni Master Yao na salamat sa Diyos. Wala siyang ginawang bastos. Kung hindi, iniisip niya na ang kanyang bangkay kasama ang kanyang mga buto ay nawala na sa mundong ito. Pagkatapos ay umiyak si Master Yao at sinabi sa kanya na ang kanta ay napakaganda. Si Master Lei ay ngumiti at sinabing Uncle Yao. Siya ay nambobola ng sobra sa kanya itinaas ang kanyang daliri. At sa sobrang pananabik ay sinabi sa kanila, nahihiya siyang makipagpalitan ng kahoy na panggatong sa isang makinang gumagawa ng jelly. Pagkatapos ay nagtanong siya sa matandang si Yao. Dapat niyang isulat ang musikang yun at ibigay ito kay Uncle Yao. Pagkatapos pakinggan itong si Master Yao ay naging napaka-emosyonal at muli ulitin itong ibigay sa kanya sa 3,000 taon ng kanyang buhay. Ang kanyang buhay ay hindi nawala ng saysay. Ang mga ibon ay lumilipad sa himpapawid dito man ay kaakit-akit at may palasyo sa pampang ng ilog at sa likod lamang ng mga bundok. Biglang lumitaw ang unos ng kulog sa itaas ng palasyo na may asul na liwanag. May isang batang babae sa harap ng bahay ng palasyo. Ang isa na nakatayo medyo malayo mula sa batang babae ay nagtanong sa isa pa.
Ang Pavilion Master ay lalabas, ang isa naman ay nagkumpirma. At sinabing ito nga talaga ang babaeng si Lady Kin. Nakatayo sa harap ng bahay ng Pavilion na sinasabing ang Pavilion Master ay malapit ng masiraan. Ang Saintess 3 araw nang nagbabantay sa bahay. Ang ibang mga babae ay nakatayo sa likuran niya. Lahat sila ay nakahawak sa kanilang mga kamay sa harap nila ng may paggalang. Pagkatapos ay tumingin ang mga babae sa puti na kulay ube na liwanag at sinabi sa kanila na tumingin sa liwanag na ito. Ito ay isang senyales ng isang tagumpay. Lahat sila ay hawak ang kanilang mga kamay sa harap nila ng may paggalang pagkatapos ay tingnan natin ang puti sa lilang liwanag at sinabi sa kanila na tumingin sa liwanag. Ito ay tanda ng isang tagumpay. Pagkatapos ay tumingin siya pabalik sa iba pang mga batang babae at sinabing oras na. Inilipat ang ilan sa kanyang mana at tinulungan ang mana na makalusot. Pagkatapos makinig sa kanya ang lahat ng mga tao ay nagsabi, naiintindihan namin ito at nagtago ng isang piraso ng papel sa harap nila at nagsimula ng ilang paglipat. Pagkatapos ang babaeng King Hyun, na nakatayo sa harap ng lahat ng iba pang mga tao, ay nagsimula ring ilipat ang ilan sa kanyang mana. Habang naglilipat silang lahat, may isang higanteng laki ng halimaw na may puting kidlat na mga mata at isang bilog na hugis liwanag sa kanyang dibdib. Naglilipat pa rin ng mana ang babaeng King Hyun. May napakalaking liwanag, nagsimulang lumabas ang puting liwanag mula sa ilong ng halimaw, na matalas din ang mahahabang ngipin. Napaka-agresibo niyang tingnan. Biglang may napakalaking putok ng puti, asul at lila na liwanag sa likod lang ng bahay. Tanong ng isa pang lalaki na nakatayo sa likod ng babaeng King Hyun sa isa. Nagagawa niya ito. Pagkatapos ay sinabi ng emosyonal ni Lady King Hyun, "Father, siya ay great father." Sinabi ng malaking halimaw, "Huwag kang lalapit sa kanya." Muling sinabi ng dalaga, "Ama." Pagkatapos ang malaking lalaking ito ay lumipat sa lalaking may mahabang itim na kuko at itim na buhok na may puting balat. Agresibong sabi niya sa Lady King Hyun, aabot na niya ang critical moment of breakthrough. Kung mabaigo siya, magkakaroon siya ng mga backlash. Ang mga kahihinatnan ay hindi maisip. Pagkatapos ay inutusan niya si King Hyun, kunin mo na ang top grade siyam na note spiritual ginseng mula sa treasure house. Ang lalaking may itim na damit at itim na mata na may kulubat sa mukha ay nagsabi kay Lady King Hyun, "Bilasin mo, pumunta ka at kunin mo dito ang siyam na note spiritual ginseng." Siya talaga ang Lin Mufeng, ang Pavilion Master ng Lin Immortal Pavilion. Aniya, ito ang magdedetermina kung makakapag-breakthrough siya o hindi. Matapos pakinggan ito, mukhang nag-aalala si Lady King Hyun at sinabi niya, "Ama." Binigyan niya ang isang tao ng siyam na notes spiritual ginseng. Pagkatapos ang master ni Lin Mufeng ay unang nagalit ng husto. Ngunit pagkatapos ay sinabi niya, "Okay lang, pagkatapos ay pumunta ka at kunin ang neon grass." Salamat sa kabutihan na nag-iwan siya ng ilang backup para sa kanyang pambihirang tagumpay. Tumugon si Lady King Hyun muli, "Father." Ibinigay din niya yon. Pagkatapos ay ibinuka ng master na si Lin Mufeng ang kanyang bibig sa takot at pagkabigla. Nang magkagayo'y sinabi niyang muli, "Kung magkagayo'y kunin mo sa kanya ang Chalcedony." Sabi ng Lady King Hyun, binigay niya ito. Pagkatapos ay tinanong muli siya ng master na si Lin Mufeng tungkol sa puso ng dragon sa loob ng 9 na taon. Sumagot siya ng may labis na kalungkutan na ibinigay din niya ito. Matapos pakinggan ang kanyang anak, si Master Lin Mufeng ay nakaramdam ng pagkabigo. Sumibol siya ng agos ng dugo mula sa kanyang bibig. Nagsisimula siyang umiyak at paulit-ulit na binigay niya ang lahat. Pagkatapos ay itinigil niya ang kanyang mga kamay sa sahig at natamba at sinabing, siya ay lubhang kapas-palad. Pagkatapos ay muli niyang inulit at sinabi, siya ay lubhang kapas-palad. Pagkatapos ay bumaling ang master na si Lin Mufeng sa kanyang anak at nagtanong tungkol sa taong mula sa kanya. Handa siyang ibigay ang lahat ng nangungunang elixir na ito sa isang tao. Pagkatapos ay ngumiti buong pagmamahal si Lady King Hyun at sinabing, ito ay galing kay Master Lei. Siya ay isang walang katulad na dalubhasa. Pagkatapos ay iniisip niya ang tungkol kay Master Lei at muling sinabi ng namumula ang mukha, siya ay isang low-key na individual na mas gustong tumira na mag-iisa sa mundo bilang isang mortal. Maging ang mga immortal sa langit ay walang tutulad sa kanya. Matapos pakinggan ang kanyang anak na babae, iniisip ni Master Lin Mufeng ang buong mundo na sinabi niya. Isang master, mas gusto niyang manirahan sa pag-iisa. Ang mga immortal ay walang kapantay sa kanya. Pagkatapos ay muli siyang sumibol ng isang daloy ng dugo mula sa kanyang bibig na may matinding kalungkutan at sa tingin niya, siya ay nadaya ng nakakatusok na turok na yun.
Naniniwala siyang nadaya siya sa lahat ng pera. Ngunit hindi siya sigurado kung isinakripisyo nito ang kanyang katawan sa kanya o hindi. Pagkatapos ay tumingin siya sa kanyang anak na babae. Namumula pa siya, muli niyang naisip, tila siya ang may gawa nito. Pagkatapos siya ay nagsimulang umiyak at nagsabi, iyan ay malungkot. Kahit na walang pag-asa para sa tagumpay, ang kanyang anak na babae ay sumailalim sa gayong paghihirap. Pagkatapos si Master Lin Mufeng ay nagsimulang masama ang pakiramdam. Yumuko siya, ilagay ang isang kamay sa kanyang dibdib at sa kabilang kamay ay pinigilan niya ang kanyang mga kasambahay at sinabing, okay lang, dismiss na natin. Pagkatapos ay iniisip niya, pagkatapos niyang ayusin ang kanyang paghinga, pupuntahan siya at dudurugin niya yon. Pagkatapos ay may ipinaalala ni Lady Qindian at sinabi niya, Ama, kahit na ibinigay niya ang mga elixir, may nakuha siyang kapalit. Baka makatulong ito sa kanya. Pagkatapos ay nagtanong ang master na si Lin Mufeng tungkol sa bagay na ito. Pagkatapos ay ipinakita sa kanya ni Lady Qindian ang isang pakete na ibinigay ni Master Lei at sinabing, ito ay tsaa. Matapos makita ang tsaa ang master na si Lin Mufeng ay tila nanlumo at sinabing, 16 na top-grade elixir kapalit ng isang bag ng tsaa. Si Master Lin Mufeng ay nagsimulang umiyak at naisip, ang kanyang pinakamamahal na anak na babae ay napakatalino mula noong siya ay bata pa. Nagiging tanga siya mula nang nakipag-ugnay siya sa tusong na yon. Pagkatapos ay muling hinarap siya ni Lady Qindian, Ama, hindi ba niya naisip na naloko siya? Pagkatapos ay binuksan niya ang pakete ng tsaa at sinabi, kung ito ay totoo o hindi, malalaman niya kapag nakita niya ito. Nang buksan niya ito, nagkaroon ng napakalaking bagyo ng liwanag. Ang master na si Lin Mufeng ay tumitingin sa tsaa. Nag-transform siya sa isang batang lalaki na may mahabang itim na buhok. Sabi niya, saglit itong tsaa ay parang natanggal lahat ng kasamaang kay sa katawan niya. Pagkatapos ay tinanong niya mula sa kanyang sarili, ito ay isang ilusyon. O talagang may langit at lupa ang tsaang ito. Pagkatapos ay inutusan niya ang kanyang anak na gumawa ng tsaa para sa kanya. Si Lady Qindian ay gumawa ng tsaa at ibuhos ito sa tasa. Matapos makita ang kanyang anak na babae na nagbuhos ng tsaa sa isang tasa, ngumiti siya at nagtanong kay Lady Qindian, ito ang unang pagkakataon na ginawan siya ng kanyang anak na babae ng isang tasa ng tsaa. Pagkatapos ay muli niyang sinabi, gayunpaman, kahit na ang tagumpay ngayon ay walang pag-asa, maaari siyang uminom ng tsaa ng kanyang anak na babae. Ito ay nagkakahalaga, habang hawak ang tasa ng tsaa sa kanyang kamay at si Lady Qindian ay nakaupo sa tabi niya. Tumawa ang master na si Lin Mufeng at sinabing ang ibang tao ay nag-cultivate sa pamamagitan ng pagkain. Ang pagkain ng langit at lupa, ngunit umiinom siya ng tsaa. Sa tingin niya siya ang unang nagkaganyan, di ba? Pagkatapos ang master na si Lin Mufeng ay nagsimulang uminom ng tsaa. May napakalaking bundok, mga ulap at ang tubig ay bumabagsak mula sa mga bundok. Pakiramdam ni Master Lin Mufeng ay nakaupo siya sa harap ng lawa ng tubig. Naisip ni Master Lin Mufeng na ang daloy ng Daoist ay hindi maaaring ang tanging bagay sa tasa. Sa halip ay dapat mayroong kamalayan. Ang tasa ng tsaa ay nagdudulot ng estado ng pagkagambala para sa mga kumakain nito. Pagkatapos ay nakilala niya ang kanyang anak na babae sa kanyang kamalayan at sinabi sa kanya na ang kanyang anak na babae ay napakaganda noong siya ay maliit pa. Tuwang-tuwa ang mga manunood nang makalusot ang Pavilion Master. Tinanong siya ng dalaga kung ano ang nararamdaman niya ngayon. Tila nasiyahan siya at sumagot na ang kanyang anak na babae noong mas bata ay karga ang tamis ng isang bata at may karisma ng isang matanda pagkatapos ng paglaki. Tinanong ng dalaga kung ano ang sinasabi niya. Hiniling ng amo na magdala siya ng tsaa dahil gusto niyang makitang muli ang kanyang anak sa kanyang kamalayan. Ibinalik ng dalaga ang tsaa at sinabi ni Master na ito ay higit pa sa sapat at mayroon siyang ipinagpalit na mabuti para sa 16 na elixir. Tuwang-tuwa ang amo at sinabing sapat na ang gayong kayamanan upang mapanatili ang walang kamatayang mayaman at walang kapantay na Lin sa loob ng hindi bababa sa 10,000 taon. Tinanong pa niya ang dalaga kung kailan niya dadalhin si Master Lei para makipagkita sa kanya. Sumagot siya na ang bagay ay medyo naiiba sa kanyang iniisip at si Master Lei ay isang walang malasakit na tao at mahilig mag-isa sa mga bundok at bihirang lumabas. She further said na ipapaliwanag niya kung ano talaga ang nangyayari. Ang mangkukulam sa kagubatan ay nanunuya na ang isang tagapagligtas lamang na yugto ng maliit na demonyo ay nang ahas na tawagin ang kanyang sarili na hari ng demonyo. Sumagot ang demonyo na wala ng buhay si Lord Silvermoon at wala ng pinuno ang mga demonyo kaya pinilit niyang pamunuan ang buong populasyon.
Muli siyang tinuyan ng mangkukulam na ang isang aliping tulad niya ay hindi makakakuha ng pagkakataong tulad nito. Pinagalitan nito ang demonyo at sumigaw siya na malalaman niya kung kaya niyang mamuno o hindi pagkatapos niyang mamuno sa ibang mga demonyo. Pareho silang may narinig sa kagubatan. Tapos nagulat sila sa malakas na kay ng demonyong sa isa't isa. Umalis ang bruha at sinabing aayusin niya ang pagtatalo sa baboy sa ibang pagkakataon. Lumabas sa bush ang isang fox na tumakbo papunta kay Dodgy. Patakbo ring lumapit sa kanya si Dodgy at tinawag siyang six-tailed. Sa pamamagitan ng pagtingin sa kanya, nagpasya siyang tawagan siyang pitong buntot. Sinabi ng fox na mamamatay siya ilang araw na ang nakalipas. Habang pinalibutan siya ng Silvermoon Demon King ng isang malaking grupo ng mga demonyo. Tila natakot ang fox sa pag-aakalang hindi na niya ito muling nakita. Tinanong ni Dodgy kung nakatakas ang fox sa tulong ng iba. Pagkatapos ay itinuro niya ang grill kung saan inihaw ang katawan ng Silvermoon Demon King. Nagulat ang pitong buntot na fox sa pagkamatay ni Silvermoon Demon King. Kinumpirma ni Dodgy ang pagkamatay nito at sinabing ginupit at nilinis ang buhok ng bangkay. Sinabi niya na ang karne ay pinakuluang sa asin at ihain sa susunod na araw. Tiniyak ni Dodgy sa pitong buntot na si Master Lay ay tiyak na nagpadala ng isang tao upang iligtas siya at ang lahat ng nangyari ay hindi nagkataon lamang. Sa halip ito ay nasa ilalim ng pangangasiwa ni Master Lay. Pagkatapos ay inalok niya siya ng mangkok ng sopas. Dahil ang mga bagay mula sa Master ay may malaking pakinabang para sa cultivation. Nang siya ay aalis na, ipinahayag niya ang kanyang mga iniisip tungkol sa pahiwatig ni Master na kunin ang pitong buntot sa anyo ng tao. Upang mapagsilbihan siya nito sa tabi niya. Ngunit sinabi ni Dodgy na hindi niya alam kung naintindihan niya ng tama ang kanyang intensyon. Sinabi pa niya sa kanya na maaari siyang maging bagong Demon King. Dahil ang grupo ng mga demonyo ay walang pinuno at nasa isang magulong estado. Sinabi niya sa pitong-tailed fox na dapat na maging disipulo ng grupo ng demonyo at lumikha ng isang kapaligiran sa pangangaso para kay Master Lay. Sinabi niya sa kanya na pagkatapos na makamit ng pitong buntot ang kanyang mga merito at makumpirma niya ang mga intensyon ni Master Lay, dadalhin niya ito sa bakuran at paglilingkuran nila ang Master. Natigilan ang pitong buntot sa kanyang iniisip. Ayaw ng fox na maging Demon King ngunit hinimok siya ng babae na nagsabing isa na siyang pitong-tailed spiritual fox at sapat na ang lakas para maging Demon King. Sinabi niya na ang mga demonyo ay nawalan ng suporta ng Silvermoon Demon King at maaaring matakot sa kanya. Tinanong ng fox kung bakit hindi siya ang Demon King. Sumagot si Dodgy na siya ay nasa kontrol na ni Master Lay. At hindi na makikita sa labas nang walang pahintulot ng kanyang master. Binigyan niya ng hapunan ng fox at inaliw siya na nagsasabing hahanap siya ng solusyon sa usapin ng Demon King. Dumating si Master Lin kasama si King Yun para makipagkita kay Nianfen. Binalaan siya ni Queen Yin na bigyang pansin ang mga ayaw ni Master Lay at hindi siya galitin. Sinabi ng ama na ang kanyang anak na babae ay lumaki at nangungulit na sa kanyang ama at tiniyak sa kanya na hindi niya ito iniinis. Sumama si Queen Yun sa kanyang ama sa tirahan ni Master Lay at sinabi sa kanya na ang kanyang ama ay nakinig sa kanyang paglalakbay sa kanluran at masigasig na makilala siya. Tuwang-tuwa ang ama na makilala siya. Sinabi niya na nalaman niya ang tungkol sa kanya na siya ay nag-iisa sa mahabang panahon at ngayon ay tuwang-tuwa siyang makilala ito. Agad siyang nagsimulang magtanong ng napakaraming katanungan tulad ng tungkol sa kanyang sweldo at mga miyembro ng kanyang pamilya. Pagkatapos ay tinanong niya kung may asawa na siya. Sinipa siya ni Queen Yun sa pagtatangkang pigilan siya sa pagtatanong ng maling gawa at humingi ng paumanhin sa kanyang mga handgal na tanong. Mapagpakumbaba si Master Lay at nagpasalamat sa kanila para sa mga elixir na ibinigay sa kanya ni Lady Lin. Inalok niya silang manatili para sa tanghalian habang gumagawa siya ng eagle mushroom soup. Hiniling sa kanya ni Lady Lin na patawarin ang kanilang panghihimasok. Pagkalabas ni Master Lay sa silid, galit na bamaling siya sa kanyang ama. Sinabi ng kanyang ama na ang isang dalubhasa na tulad niya ay malamang na bamaling na sa kanyang orihinal na pagiging simple. At nakuha na ang dakilang katotohanan. Dahil ang mga mortal at immortal ay hindi naiiba sa kanya. Dahil ang kayamanan at mga ordinaryong bagay ay pareho sa kanyang paningin. Ang pahayag na ito ay may katuturan sa isip ni Lady Lin. Ang tunay na mayaman ay walang interes sa pera at kung ang isang taong may matinding interes sa pera ay patuloy na nagsasalita tungkol sa pera sa harap ng isang mayamang tao, maaaring siya ay mainis. At ang dahilan nito ay ang antas ng magkabilang panig ay nasa magkaibang kaharian.
Kung natamo na ng master ang Daoist, hindi siya magiging interesado sa anumang argumento patungkol kay Daoist, sa halip na pag-usapan ng isang bagay na karaniwan ay maaaring umaayon sa kanyang isip sa mas mabuting paraan. Nagulat si Lady Lin sa tricks ng kanyang ama at tinanong kung naglaro ba siya para maakit ang kanyang atensyon. Sinabi niya na oo at sinabi sa kanya na ngayon ay sisindihan ng eksperto ang kahoy na panggatong at magsisimulang magluto kaya dapat silang pumunta sa kanya at tulungan siya. Pagkatapos ay pumasok silang dalawa sa kusina kung saan siya abala sa paghuhugas ng mga gulay. Pagkatapos ay inilabas ng ama ang kanyang espada at sinubukang basagin ang panggatong. Sinabi ni Master Lin na hindi niya kailangang pilitin ang kanyang sarili ngunit tila na-motivate siya. Naisip niya sa kanyang sarili na ito ay hindi panggatong sa halip ito ay espiritual na kahoy at na ang nahulog na espada ng demonyo ay ginagamit bilang isang palakol. Naisip niya na ang lahat ay may perpektong kahulugan. Napagtanto niya na ang nahulog na espada ng demonyo ay nauuhaw sa dugo mula nang ipanganak ito ayon sa mga alamat. Kung ang isang tao ay may tibak ng demonyo kung gayon siya ay pinagpapala ng kataas-taasang nilalang ng mundo ng demonyo. Tumingin siya sa espada at sinabing nawala na ang kadiliman at tanging ang kabanalan lamang ang dumadaloy dito. Bagaman ang espiritual na kahoy ay tila iba sa ordinaryong kahoy na panggatong. Kinailangan ng ama na gumamit ng 80% ng kanyang lakas para masira ang kahoy sa tuwing siya ay tumadtad at ang espiritual na kapangyarihan na landas sa kanyang katawan ay nakaranas ng napakatinding lindol. Siya ay masaya na siya ay naging ang taong pumutol ng espiritual na kakahuyan. Hiniling sa kanya ni Master Lei na ihinto ang pagpuputol ng kahoy. Ngunit determinado si Master Lin na tumaga at hindi ipahiya ang sarili sa unang pagkikita nila nito. Sinabi niya na malapit nang maging handa ang eagle mushroom soup at kailangan na niyang magpahinga. Nagpasalamat siya. Nang umalis siya ay napagtanto niya ang sinabi niya tungkol sa paggawa ng sopas ng agila. Si Master Lin ay nakaranas ng mahinang demonyong aura ng Silver Moon Demon King. Ngunit itinanggi niya ito. Inihain sa kanila ni Nianfen ang sopas. Nagulat si Master Lei dahil ginawa niya talaga ang sopas mula sa karne ng Silver Moon Demon King. Nagsalita si Master Lei tungkol sa mga benepisyo ng sopas na nagsasabi na ang sopas ng manok ay mabuti para sa katawan. Sinabi niya na si Master Lin ay tila pagod na at kailangan na uminom ng mas maraming sopas. Dahil ito ay magpapanumbalik sa kanyang kalusugan at lakas. Nag-alok din siya na tingnan ang lumang pinsala kung mayroon man at sinabi sa kanila kung nagawa niyang gamutin ang pinsalang yun kung gayon ang pagpuputol ng kahoy na panggatong ay hindi nakakapagod sa kanya. Tila napahiya si Master Lin dahil hindi niya nagawang putulin ng maayos ang kahoy na panggatong at natatakot kung magpapatuloy ito at malapit nang matapos ang kanyang paglalakbay kasama si Master Lei. Kaya naman, nagdahilan siya na sa sobrang sarap amoy ng sopas na ginawa ni Master Lei, na-distract siya sa pagtutok sa trabaho. Pagkatapos ay nagdagdag siya ng jelly sa sopas. Sinabi ni Lady Lin sa kanyang ama na ang Silver Moon Demon King ay nawala at pinaghihinalaan niya na ang sopas ay maaaring gawa sa kanya. Sinabi sa kanya ni Master Lin na ang espiritual na kahoy ay nagsisilbing pang-aapoy, ang dragon na apoy ay nagsisilbing panggatong, ang espiritual na tubig ay nagsisilbing sopas at ang 1,000 taong gulang na ngumunguya sa likidong yelo ay nagsisilbing gabay kaya't nilaga niya ang Silver Moon na hari ng demonyo. Binigyan pa niya ito ng sopas na maiinom. Habang hawak ni Master Lin ang mangkok ng sopas, naisip niya na sa kumikinang na taba at creamy na puting sopas, ang hitsura ng agila sa sopas ay parang hindi niya matiis. Ngunit ininom niya ang sopas. Matapos inumin ang sopas, natagpuan ni Master Lin ang kanyang sarili sa daloy ng Daoist at nadama na ito ay isang pagtaas ng tubig. Napagtanto niya na ang lumalawak na espiritual na kapangyarihan ay bumangon mula sa dantian at naramdaman na parang sisabog na ang kanyang katawan. Dahil sa sobrang lakas, masarap ang pakiramdam niya sa enerhiyang ito. Naisip ni Lady Lin na ang sopas ng agila ay may hindi mabilang na kayamanan dito, at ang buong kaharian ng mga immortal cultivator ay hindi makakahanap ng isang bagay na mas mahalaga kaysa sa sopas na ito. At nagtaka kung makakayanan nito ng mga cultivator. Sa sandaling matikman niya ang sopas, nararanasan niya ang daloy ng Daoist at nagustuhan niya ang sarap ng pagkain. Naramdaman niya ang mainit na pakiramdam na bumabalot sa kanyang katawan. Doon din niya nakita ang kanyang ama. Tinanong ni Master Lei kung nagustuhan nila ang sopas. Pareho nilang pinuri ang sopas at binigyan siya ni Master Lei ng regalo na dinala niya para sa kanya. Sinabi niya na sila ay sapat na palakaibigan.
Habang dinadala nila siya ng isang regalo sa kanilang unang pagkikita at nagtanong tungkol sa kung ano ang kanilang dinala para sa kanya. Sumagot si Master Lei na ito ay isang kayamanan na ipinamana ng Lingyun Immortal Pavilion mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon na nagre-record ng mga relic ng pangangaral ng lahat ng Pavilion Master. At ito ay isang maliit na tanda ng kabaitan mula sa Lingyun Immortal Pavilion. Nagustuhan ni Master Lei ang bolang kristal at pagkatapos ay lumitaw ang isang screen sa pamamagitan ng bola. Ang bolang kristal ay simbolo ng pinakamataas na awtoridad ng Lingyun Immortal Pavilion at pagmamay-ari ng bawat Pavilion Master. Itinuro ng screen na ang missionary imprint ay maaaring mabuo sa missionary relic. Hanggat ang spell o Taoism ay iniisip sa isip, ang mga susunod na henerasyon ay magkakaroon ng nakakaenganyong karanasan. Dahil maibabahagi nila ang karanasan sa paglilinang ng kanilang mga ninuno. Si Master Lei ay nakatingin sa screen at si Master Lin kung ito ay isang TV. Hindi alam ni Master Lin ang ideya ng TV. Ipinaliwanag ni Master Lei ang tungkol sa TV na ito ay isang parisukat na kahon na may kakayahang magpakita ng malawak na hanay ng mga programa sa loob ng sala ng kanilang mga tahanan. Sinabi niya sa kanya na mahilig siyang manood ng Cultivation TV series. Masyadong maraming impormasyon yun para kay Master Lei dahil hindi niya ito matuloy. Nag-aalinlangan sina Master Lin at Lady Lin kung si Master Lei ay nagsasalita tungkol sa ilang immortal na mundo at naisip ni Master Lin kung ang TV ay isang mahiwagang bagay na may mas mataas na ranggo kaysa sa isang missionary relic. Inihambing niya ang kanyang device sa TV at nalaman niyang mas nakikipagkumpetensya ang TV kaysa sa bolang kristal. Nakakadismaya para sa kanya dahil natatakot siya na baka wala na siya ngayon sa mga mata ni Master Lei. Ngunit ang ikinatuwa ni Master Lei ay ang laki ng bolang kristal na maaaring dalhin kahit saan magpunta. Inimbestigahan ni Master Lei ang bola at sinubukang itakda ang mga programa ayon sa kanyang interes matapos burahin ang memorya ng bola. Nagulat si Master Lin habang binura ni Master Lei ang alaala ng 1,000 taong pamana ng Lingyun Immortal Pavilion. Tinanong ni Master Lei kung paano niya i-record ang mga programa ng kanyang interes sa bola. Ngunit medyo nasisiyahan si Master Lin. Dahil hindi nawala ang interes ni Master Lei sa regalo. Sinabi niya sa kanya na ang programa ay maaaring maitala lamang sa pamamagitan ng pag-iisip ng isang bagay sa isip at pagkatapos ay susunugin ito ang larawan sa relic. Sinabi ni Master Lei na gusto niyang subukan at magsimula sa ilang magagandang shot. Naitala ng bolang kristal ang unang alaala ng Monkey King at ang paglalakbay sa kanluran. Nagulat si Master Lin at Lady Lin, at nagtanong kung ito ba ang immortal na mundo. Gusto ni Lady Lin na makita ito sa malaking screen, dahil mas magiging masaya ito. Nagustuhan ni Master Lei ang regalo at muling nagpasalamat sa kanila. Inalok niya silang magpahinga sa bakuran. Samantala maglilinis siya ng mesa. Pinasalamatan din nila siya sa kanyang mabuting pakikitungo. Nagtanong si Master Lin tungkol sa sopas na itatapon na sana ni Master Lei. Sinabi ni Master Lei na ang agila ay masyadong malaki upang ubusin at kailangan niyang itapon ito. Dahil hindi ito mananatiling sariwa. Pagkatapos ay humingi siya ng refrigerator upang maitabi niya ang sabaw. Nagtanong si Master Lin kung maaari niyang iuwi ang sopas. Isang grupo ang dumating kay Master Lin at sinabi sa kanya na isang advanced na kaharian ay lumitaw sa kanluran. Sinabi ni Master Lin na may pagkain siya para sa kanila ngunit hindi sila interesado sa pagkain, sa halip ay sinabi nila na ang mga kabundukan ng Azumo ay natuklasan ng isang lihim na kaharian na hinanap na ng marami. Kinailangan nilang umalis kaagad dahil kung hindi ay huli na ang lahat. Narinig ni Lady Lin ang tungkol sa kaharian. Kahit na si Saint Tess ay may talento ngunit dahil sa kanyang kakulangan sa karanasan, nahirapan siyang umintindi ng maayos. Ang lihim na kaharian ay minsan sa isang buhay na pagkakataon para sa mga immortal cultivator. Ngunit tumagal ng 100 taon upang mabuksan ng isa ng tahimik at madalas ay hindi napapansin. Bukod dito, walang nakakaalam tungkol sa pinagmulan nito. Ngunit alam ng lahat na mayroong mga bihirang kayamanan doon. Hinikayat ng grupo ang Pavilion Master na pumunta sa Secret Realm dahil tumaas na ang kanyang kapangyarihan. Mukhang hindi interesado si Master Lin kahit na dinalhan siya ng grupo ng mga mahiwagang bagay at supplement. Tumanggi si Master Lin na pumasok sa loob dahil sa mga panganib na taglay ng lihim na kaharian bukod sa pambihirang mga kayamanan. Hindi ito inaasahan ng grupo sa kanya. Ipinakita ng Pavilion Master sa kanyang grupo ang regalong ibinigay sa kanya ni Master Lei at sinabi sa kanila na ito ay regalo sa kanya ng isang dakilang tao.
Sa sandaling hinawakan ng grupo ang kahon, naramdaman nila ang mainit na pakiramdam na nagpapahiwatig sa kanila sa pagkakaroon ng espiritual na kapangyarihan sa loob ng kahon. Sinabi sa kanila ni Master Lin na ito ay isang packing box lamang. Binuksan niya ang kahon at ipinakita sa kanila ang sopas na nakuha niya kay Master Lei. Sinabi niya na ang sopas na ito ay isang mas malaking pagkakataon kaysa sa lihim na kaharian. Tinukoy nila ang mga sangkap ng sopas at kinilala na ito ay hindi lamang isang pagkakataon kundi isang luho. Agad nilang ininom ang sabaw. Sinabi ni Master Lin kay Lady Lin na natutuwa silang kumain ng sopas. Sa kanilang pagbabalik, pinag-uusapan ni Lady Lin at Master Lei ang nais ni Master Lei na itago ito sa refrigerator. Nagpahiwatig sila na maaaring ito ay isang aparato upang panatilihing cool ang pagkain. Habang tuwang-tuwa ang grupo sa pagkain ng sopas, sinisikap ni Master Lin na malaman kung si Master Lei ay nagpahiwatig tungkol sa pagkakaroon ng refrigerator sa harap niya para maghanap siya ng isa para sa kanya. Narinig niyang sumisigaw ang grupo na mas masarap ang sopas kaysa sa lihim na kaharian ng bundok Azumo. Agad niyang pinuntahan ang mga ito para malaman ang kinaroroonan ng Secret Realm. Nakakuha siya ng impormasyon tungkol sa Azumo Mountain na natatakpan ng snow. Naisip niya na ang refrigerator ay baka Secret Realm at itinuro siya ni Master Lei na pumunta sa direksyon na yun. Isang grupo ng matatanda ang nagsabi sa kanya na hindi na niya kailangan pang makipagsapalaran sa lihim na kaharian. Ang bagay na nakalilito sa mga matatanda ay kung ang dakilang tao ay may ganitong mga kakayahan, dapat niyang makuha ang bagay na kanyang ninanais mula sa lihim na kaharian mismo. Ngunit hindi pumayag si Master Lin at sinabing kung kaya niyang gawin ang lahat ng mag-isa, hindi na niya kailangan ng iba. Sa halip ay nakita niya itong pagkakataon na magtrabaho para kay Master Lei. Desidido siyang kunin ng refrigerator para kay Master Lei. Pinuntahan ni Master Lei si Dodgy at tinanong kung nabasag ba niya ang larong chess. Biglang sumagi sa isip niya at hindi niya alam kung tama siya o mali. Sinabi sa kanya ni Master Lei na papunta siya sa tamang direksyon at masaya siya para sa kanya. Sinabi ni Master Lei na ang larong ito ay nagbigay pa sa kanya ng isang mahirap na oras upang mag-crack ngunit maaaring makakuha siya ng reward para sa pag-crack nito sa isang mahusay na bilis. Pinasalamatan niya ito dahil pinahintulutan pa siyang manatili sa bakuran, ngunit pinasalamatan siya ni Master Lei para samahan siya. Isang grupo ng mga matatanda ang nakarating sa tuktok ng Azumo Mountains para hanapin si Master Lin na nanlalamig doon. Normal lang daw na makaramdam ng lamig dito. Dahil nakasanayan na niyang manirahan sa South, pero desidido siyang hindi na bumalik at basagin ang lihim na kaharian. Ang pasukan sa lihim na kaharian ay isang laro ng chess, ngunit walang sino man ang nakalusot sa laro. Nasaktan sa laro ang mga hindi nakakrack sa laro. Naalala niya ang parehong laro sa bakuran ni Master Lei at sinubukan niyang magtatag ng ugnayan sa pagitan ni Master Lei at ng lihim na kaharian. Sinabi niya na maaari niyang i-crack ang laro. Ngunit naisip ng grupo ng mga matatanda na ito ay hindi magandang ideya na manatili doon ng matagal. Habang may malamig at ang laro ay hindi maaaring basag sa pamamagitan lamang ng kanilang pangunawa. Lumapit sa kanya ang Daoist King na si Yong at gustong batiin siya nang malaman niyang nakalusot si Master Lin. Si King Yong ang unang nagbukas ng lihim na kaharian ngunit hindi niya nagawang i-crack ang laro. Sinabi niya na sa lalong madaling panahon ang lihim na kaharian ay mawawala ng walang sino man ang makakapag-crack sa laro. Dahil ito ay isang napakahirap na gawain. Dahil determinado pa rin si Master Lin na i-crack ang laro, lumitaw ang Daoist na si Tian Yan na nagsasabi na nagawa niyang i-crack ang laro. Sinabi ni Haring Yan na ang mga alingaw-ngaw ay nagsabi na ang Daoist na si Tian Yan ay may walang katulad na mga talento. At nagawa niyang makamit ang yugto ng pagtitipid sa edad lamang na 40. Bagamat siya ay tila interesado sa chess ngunit ang kanyang paglilinang ay hindi umunlad sa halip ay lumala. Nanatili siya sa likod ng mga saradong pinto sa loob ng 400 taon na naglalaro lamang ng chess kung kaya't ginawa niyang kampyon ng chess ang kanyang sarili sa pamamagitan ng kanyang pagsusumikap. At kung hindi niya makrack ang laro, walang sino man ang gagawa. Pinuntahan ni Tianyong ang laro ngunit nagkamali siya ng unang hakbang at agad na nakatakas. Sinabi ni Haring Yan kay Master Lei na sa pagkatalo ni Tian Yan, ang bawat pag-asa ay nawala upang i-crack ang laro. Sinabi niya na imposible na ngayon na kunin ang mga kayamanan mula sa lihim na kaharian. Si Master Lin ay nanlalamig at pumasok sa loob para i-crack ang laro. Tila labis na humanga sa kanya si Haring Yan at nagtanong kung nakatagpo ba siya ng anumang pagkakataon.
Gusto ni Master Lin na huwag ipaalam ang mga ginawa ni Master Lei dahil siya mismo ay nanatiling tahimik tungkol sa kanyang mga ginawa. Ang grupo ng mga matatanda ay tinatalakay ang kahusayan ni Master Lin sa paghahalaman kaysa sa chess. Kahit na ang Daoist na si Tian Yan ay hindi makakrak ng laro, ngunit paano niya nakrak ang laro? Sinabi ng isa sa mga nakatatanda na ito ay ang kanyang pambihirang lamang na swerte, kung saan sinang-ayunan ni Master Lin. Naisip ng matanda na maaaring pabulaanan nito ni Master Lin. Ngunit sinabi ni Master Lin na sinubukan lamang niya ngunit hindi lubos na nagtitiwala sa kanyang kakayahang buksan ang lihim na kaharian. Sinabi ng Elder Master na nagseselos siya kay Master Lin. Ito ay kawili-wili para kay Haring Yan. Pumasok si Master Lin sa loob at napakababa ng temperatura dito. Tinanong niya si Senior King kung guni-guni ba niya ito, ngunit ang sagot niya ay hindi siya nag-i-imagine pero mas malamig dito. Lumingon sila at nakita ang malamultong mga eskultura ng yelo. Sinabi ni King na ang dalawang yun ay nagyelo na sa Zuan Ice at hindi na makagalaw. Hindi sigurado si Master Lin kung sila ay buhay o patay na. Sumagot si King Yan na wala na silang magagawa. Dahil ang bagay sa lihim na kaharian ay hindi isang mortal na bagay, ang maliit na sakripisyong ito ay kailangan. Pagkatapos ay lumipat pa sila sa loob ng kuweba. Hiniling ni King kay Master Lin na tingnang mabuti ang bagay na nasa loob. Sinabi sa kanya ni King Yan na ito ang kayamanan ng lihim na kaharian. Natuwa si Master Lin sa ideya na nahanap niya ang refrigerator. Naisip ni King Yan na ito talaga ang Ice Yuan Crystal. Maaari itong mag-freeze ng buhay at madaling makuha ng mga tao ang kayamanan ng mahabang buhay. Isinasaalang-alang pa rin ni Master Lin na ito ay isang refrigerator at gusto niyang dalhin ito kay Master Lei para pasayahin siya. Ngunit may iba pang plano si King Yan para sa kristal. Si Lady Lin ay naroroon sa kanyang tirahan at naghihintay sa kanyang ama na magbalik. Tila nag-aalala siya sa kanyang ama. Tinanong ni Master Lei si Dodgy kung gusto nitong sumama sa kanya. Tinanong niya kung talagang dadalhin siya nito sa bayan. Sabi niya oo. Sinabi niya sa kanya na natatakot siya na dahil sa kawalan niya ng kaalaman tungkol sa mga patakaran ng bayan, maaaring magdulot siya ng kaguluhan sa kanya. Habang nag-aalala si Lady Lin sa kanyang ama, tinanong ni Master Lei si Dodgy kung gusto nitong sumama sa kanya. Tinanong niya kung talagang dadalhin siya nito sa bayan. Sabi niya oo. Sinabi niya sa kanya na natatakot siya na dahil sa kawalan niya ng kaalaman tungkol sa mga patakaran ng bayan, maaaring magdulot siya ng kaguluhan sa kanya. Hinawakan niya ito sa kamay at sinabing isantabi na niya ang pagiging mahiyain at i-enjoy ang bisperas ng bagong taon. Sinabi ni King Yan na kung hindi dahil sa kanyang ipinasa na lihim na kayamanan na Dragon Remnant Fire Body Protection, siya ay naging isang iskulturang yelo. Sinabi niya na si Master Lin ay sapat na matapang upang mabuhay hanggang ngayon dahil ang kaligtasan dito ay medyo mahirap. Marami ring iba pang treasure hunter na maaaring magpatayan para makamit ang kayamanan, at ang pinakamalakas sa kanila ay makakamit ang kayamanan. Kaya sa kanya na daw ang Ice Yuan Crystal. May naramdaman si Master Lin sa kanyang likod at nagpasalamat na nainom niya ang eagle soup habang ang sopas na yun ay nagiging espiritual na enerhiya at pinuprotektahan siya mula sa mga pag-atake, bukod pa sa pagpapainit sa kanya. Tiniyak nito sa kanya na siya ay nasa ilalim ng pangangasiwa ni Master Lei. Nang lumingon siya kay Senior King Yan ay nakita niyang naging ice sculpture na siya. Aniya, maaalala niya ito habang buhay habang sinasamahan niya ito sa paglalakbay niya rito. Inilabas ni Master Lin ang walang laman na kahon ng sopas at ipinagpalagay na si Master Lei ang nagbigay nito sa kanya para dalhin ang refrigerator dito. Iniwan niya si Haring Yan doon at tumakas. Dinala ni Master Lei si Dodgy sa bayan para sa bisperas ng Lunar New Year. Lumapit sa kanya ang mga bata na tinawag siyang kapatid. May isang matandang babae din ang bumati sa kanya. Binati ni Master Lei si Auntie Zing. Sinabi niya na si Lei Gangzi ay hindi nahuhulog sa immortal na bayan ng medyo matagal na. Sinabi niya na nahulaan na rin niya ang dahilan ng hindi niya madalas na pagpunta sa bayan. Busy daw siya sa girlfriend niya. Nahiya siya at itinama sa kanya na magkaibigan lang sila ni Dodgy at wala nang iba pa. Sinabi ni Dodgy kay Auntie na hindi niya naintindihan at hindi siya asawa ni Master Lei, sa halip ay alaga niya ito. Sinabi ni Master Lei na nililito niya si Auntie Zing sa pagsasabi niyan. Tinawagan ni Auntie Zing si Nanan para makipagkita kay Master Lei. Nagdala siya ng regalo mula kay Master Lei dahil iniligtas siya nito noon. Tinanggap ni Master Lei ang mga itlog na dinala niya para sa kanya.
Ipinakita ni Nanan ang kanyang interes na sumali sa immortal na sekta upang protektahan ang lahat at labanan ang mga halimaw. Sinabi ni Auntie Zing na humanga siya sa kanya nang iligtas siya nito at ngayon ay gusto niyang linangin ang imoralidad. Masigasig siyang naghahanda dahil dadalo ang iba't ibang sekta sa pagdiriwang ng parol para mag-recruit ng mga bagong alagad. Siya ang nag-udyok sa kanya na sabihin na kung siya ay naging isa sa mga cultivator, bibigyan niya siya ng gantimpala. Nakipag-deal sila tungkol dito. Nagsimula ang Parol Festival. Excited si Dodgy na makita ang mortal fireworks. Sinabi niya sa kanya na sa kanyang bayan, ang polusyon sa hangin ay tumataas kaya ang mga cannonball at paputok ay ipinagbabawal. Hinangaan tuloy niya ang sinabi nito na kahit maganda ang mortal fireworks pero mas maganda si Dodgy. Naisip niya na baka pinagtatawanan siya nito. Pagkatapos ay itinuro niya ang mabangong brothel at nagtanong tungkol sa lugar. Hindi ito nagustuhan ni Master Lei at sinabi sa kanya na ito ay isang tagpuan para sa mga nasa hustong gulang upang pag-usapan ang kanilang partnership at hindi siya dapat magpakita ng anumang interes doon. May naamoy daw siyang kakaiba doon. Inilabas siya roon at sinabing delikado ang lugar na ito para sa kanya. Sa loob ng mabangong brothel, pinatay ni Feng ang isang batang babae at lumabas upang maghanap ng susunod na biktima. Parang may announcement about signing up. Tumakbo si Nanan para magparehistro para doon. Nakatagpo ni Nanan si Master Lei at sinabi sa kanya na sumali siya sa immortal na sekta ng cultivation. Upang siya ay maging isang immortal cultivator sa hinaharap. Pinahahalagahan siya ni Master Lei. Ang mga tao ay nagchichismis na walang kakaiba tungkol sa Golden Lotus Sect, sa halip na yun ay isang maliit na maduming sekta. Ang gayong maliliit na sekta ay kumukuha ng mababang uri ng espiritual na mga ugat upang gawin ang mga walang kabuluhang bagay. Nawalan siya ng loob sa mga komentong yun at sinabing nakahanap na lang siya ng master na tatanggap sa kanya. Ngunit walang gustong piliin siya. Binigyan ni Master Lei si Nanan ng regalo at sinabi sa kanya na isa lang siyang mortal na walang talento kaya wala siyang maiaalay sa kanya na mahalaga. Binigyan niya ito ng isang hininga ng salita bilang kanyang pagpapala sa kanya. Nakita ng mga tao na mayroon siyang malakas na espiritual na enerhiya. Nakita rin yun ni Feng at nakita niyang kawili-wili ito. Ibinigay niya sa kanya ang pagpapala na hawak ng mga immortal ang kanyang ulo at maaaring tumanggap siya ng mahabang buhay. Bagaman hindi mabilang na mga tao ang cultivator ng mga immortal para sa kapakanan ng mahabang buhay, ang pangungusap ng master ay nangangahulugan na nais niyang e-cultivate ni Nanan ang Taoist. Ang master ng Golden Lotus Sect ay namangha sa mga kakayahan ni Master Lei. Binigyan niya si Nanan ng pangungusap at pinayuhan itong mag-aral ng mabuti. Nagpasalamat siya sa kanya. Pagkatapos ay sinabi niya kay Haring Luo na si Nanan ay isang immortal cultivator sa kanyang dinastiya at dapat niya itong pangalagaan. Nangangamba siya na kung magmumukha siyang bastos, baka bumalik siya sa ibang pagkakataon para makilala siya ng personal. Si Haring Luo ay cool dito. Pagkatapos ay mapagpakumbaba na umalis si Master Lei. Lahat ng nakatayo ay yumuko nang umalis siya. Gusto siyang makilala ng master ng Golden Lotus Sect. Napatingin siya kay Nanan na ngayon ay bago niyang alagad. Sinabi ni Haring Luo na natatakot siya nang magseryoso si Master Lei. Sinabi niya na ang hininga ng salita ay isang pinakamahalagang kayamanan. Ang kanyang anak na babae ay tila nag-aalala, habang si Master Lei ay nagbigay ng sentensya sa mababang uri ng espiritual na batang babae. Ngunit sinabi ng kanyang ama na sa tulong ni Master Lei, hindi siya isang mababang uri ng espiritual na ugat. Dahil nagawa niyang maging matagumpay sa pag-cultivate ng baboy, sinabi ni Haring Luo na dapat nilang sundin ang utos ni Master Lei at ayusin ang babae. Dumating ang demonyong Taoist at dinala ang babae. Sinabi ng kanyang anak na babae na ang demonyong Taoista ay naiiba sa iba pang mga cultivator. Habang na-cultivate nila ang masamang Taoist, nagmamahal sa dugo at sila ay marahas. Walang nabuhay pagkatapos kunin sila ng demonyong Taoist. Nag-alala sila dahil iniutos ni Master Lei na alagaan siya. Sinabihan ni Haring Luo ang kanyang anak na habulin ang demonyong Taoist. Dinala ng demonyong Taoist ang babae sa madilim na kagubatan. Pagkalapag pa lang nila ay sinabi ng dalaga na baka kainin siya ng demonyo kung gusto niya. Pagkatapos ay sumigaw siya na kapag siya ay muling nagkatawang tao sa isang mataas na antas ng espiritual na ugat, papatayin niya ang lahat ng mga halimaw. Sinabi ng demonyong Taoist na ang kanyang layunin ay hindi upang patayin siya ngunit sa halip ay huminga ng salita mula sa kanya. Ngunit kung gusto niyang patayin siya, wala siyang isyu sa pagpatay sa kanya.
Sinabi ng batang babae na baka siya ay patayin dahil hindi siya natatakot sa kanya o kamatayan dahil ang paglalakbay sa kanluran ay nagbigay sa kanya ng lakas ng loob. Sinabi niya na hindi susuko si Sun Wukong sa kasamaan. Ang demonyong Daoist ay nalito sa pangalan ng Sun Wukong. Napadpad doon si Haring Luo na parang bowl ang apoy at sinabi sa demonyong Daoist na ang kanyang mga maling gawain ay makakasira sa mga eksperto. Tinanong niya kung ang tinutukoy niya ay ang batang nagbigay ng hininga. Sinabi niya na ang taong nagbigay ng hininga ng salita ay talagang isang espesyal na dalubhasa dahil ang kanyang mga salita ay naglalaman ng napakalakas na espiritual na enerhiya. Ipinagpalagay niya na si Master Lei ay isang matandang halimaw para matagumpay na nakatakas sa pagsubok ng Diyos at ngayon ay may suot na balat ng isang gwapong lalaki. Sinabi ni Haring Luo na siya ay isang taong may makitid na pananaw. Pagkatapos ay inatake niya ang demonyong Daoist. Ginamit ng demonyong Daoist si Nan bilang kalasag ng tao. Ang anak ni King ay sumigaw na mag-ingat at huwag siyang saktan habang nakikipaglaban sa demonyong Daoist. Inihagis ni Haring Luo ang apoy ng Earth Dragon sa kanya. Ang demonyong Daoist ay hindi handa para doon. Sinabi ni Haring Luo na mayroong alingaw-ngaw na ang apoy ng dragon sa lupa ng immortal na dinastiyang Qianlong ay ang kaaway ng lahat ng pangkukulam. Kung gayon ang demonyong Daoist ay malamang na alam ito at gayon paman ay pinili niyang pumunta sa lugar ni Haring Luo at magalit ito. Agad na sinalakay ng demonyong Daoist at hinawakan ang anak at asawa ni King Luo. Tinawag nila si Haring Luo para tulungan sila. Kinuha niya ang kanyang salita upang tulungan sila. Sinabi ng demonyong Daoist na hindi siya dumating nang hindi nakahanda at si Haring Luo ang sumuko sa kanyang asawa at anak na babae para sa basura ng mababang uri ng espiritual na ugat na tumutukoy kay Nan. Pagkatapos ay gusto niyang kainin si Nan at ubusin ang espiritual na enerhiya. Sa paggawa nito, hindi na siya matatakot sa apoy ng dragon sa lupa. Ang demonyong Daoist ay tila nasiyahan sa pag-aalala sa mukha ni King at nasiyahan sa panunukso sa kanila. Kinain ng demonyong Daoist ang babae. Nahulog siya sa loob ng halimaw at nakakita ng mga kakaibang bagay sa loob. Naisip niya na kakapasok lang niya sa immortal na cultivation sect at ngayon ay nilalamon siya ng halimaw. Maaari siyang maging isang immortal na cultivator sa susunod na buhay at protektahan ang kanyang kapatid na si Nian Fan. Biglang lumitaw ang Daoist Flow Manifestation at pinalaya ang babae mula sa halimaw. Ang demonyong Daoist ay nagsimulang makaramdam ng pagkabalisa sa kanyang tiyan habang ang Daoist Flow Manifestation ay pumunta doon upang iligtas ang babae. Pinatay niya ang halimaw at pinalaya din ang anak at asawa ni Haring Luo. Nakilala ng hari na si Zian Yi ang nagbigay ng ilang payo. Tinanong siya ni Nan kung patay na ang halimaw. Ngunit nakatakas ang demonyong Daoist at nagtangkang tumakas ng atali siya ni Zian Yi at ibalik. Alam niyang lahat ng paraan ng pagtakas ay malapit sa kanya kaya nagsimula siyang umiyak. Inamin niya kay Zian Yi na kasalanan niya ang lahat ng ito at handa siyang maging alipin ito at hiniling na iligtas niya ang kanyang buhay. Ngunit pinalitan siya ni Zian Yi ng isang maliit na bola. Pagkatapos ay sinabi niya kay Nan na ang bolang ito ay yugto ni Yuan Ying at nasa suporta ng Diyos. Maaari silang mabuhay ng mas matagal. Pagkatapos ay inutusan niya ang bola na ihalo sa Nan. Paglapit pa lang ng bola sa kanyang noo ay nawalan siya ng malay at bumagsak sa lupa. Sa Fall in Immortal Town, pinag-uusapan ng mga babae ang tungkol sa pagkidnap kay Nan. Ang master ng Golden Lotus Sect ay nagsabi na ang maliit na batang babae ay kinidnap ng demonyong Daoist at mahirap para sa kanya na bumalik. Ang ibang babae ay nagtalo na si Haring Luo ang nagpunta upang iligtas siya. Ngunit nangatwiran si Master na kung mailigtas niya siya sa pagkakataong ito, hindi pa rin posible na alagaan siya magpakailanman. Sinabi niya na noong una ay gusto niyang kumuha ng isang kasambahay upang maghugas ng kanyang mga paa at wala siyang pakialam kung ang kasambahay ay maaaring isang mababang uri ng espiritual na ugat. Hindi kayang bayaran ng isang sekta ang ganoong kalaking shot. Habang papaalis siya, dumating si Haring Luo na hawak-hawak si Nan sa kanyang mga bisig. Binati siya nito. Tinanong niya kung ililigtas ba niya ang kanyang disipulo at ibinalik niya ito. Ayaw ng amo na iligtas ni Haring Luo ang batang babae. Nagalit ito kay Haring Luo at pinagalitan niya ito sa pagsasabing hindi niya dapat sinasabi ang mga ganoong salita para sa isang taong binigyan ng espesyal na atensyon ni Master Lei. Siya ay pinagpala ng Diyos at ang diwa ni Yuan Ying ng demonyong Daoist ay nahalo sa kanyang katawan. Nagulat ang Master nang marinig ito tungkol kay Nan. Hinangaan siya ni Haring Luo sa pagsasabing walang limitasyon ang potensyal ng batang babae. Nagtanong siya tungkol sa sekta kung saan siya pinapasok.
Natigilan siya nang malaman na natanggap siya sa sekta ng Golden Lotus na walang nakakaalam. Sa wakas ay pinayuhan siya ni Haring Luo na alagaan si Junior na parang may nangyari sa kanya, maaaring mapapahamak ito para sa kanya. Sinabi niya sa kanila ang tungkol sa isang bagay na ginagamit ni Nan. Ibinigay niya sa kanila ang mga bagay na yun at tinanong kung sino man ang may katanungan sa kanya. Tiniyak ng amo na aalagaan siya. Napagtanto niya na hindi siya isang alagad kundi isang ninuno na ngayon ay tinanggap na nila. Si Master Lei at Dodgy ay naglalakad sa kagubatan nang makita nila ang dalawang fox. Natagpuan nila si Dodgy na talagang kaakit-akit at alam na kasama niya si Master Lei dahil lang sa kanyang kabataan. Napagkasunduan nilang atakihin sila kapag nagpapahinga na sila. Naramdaman ni Dodgy ang kakaibang ingay na nagmumula sa kanyang likuran. Tinanong ni Master Lei kung natatakot ba siyang maglakad sa gabi. Hinayla niya ito palapit at sinabing habang dinala siya rito, poprotektahan niya ito sa anumang paraan. Nasugatan na ni Master Lei ang mga fox gamit ang kanyang mahiwagang kapangyarihan. Tinanong ni Dodgy kung may order pa ba siya. Gabing-gabi na daw at dapat na sa kwarto para matulog. Pagod na rin daw si Dodgy kaya imbes na pagsilbihan siya ay kailangan niyang magpahinga. Pumasok siya sa kanyang kwarto at isinara ang pinto mula sa likuran. Naisip ni Dodgy na kailangan niya ng isa pang issue. Ang isang tagapayo ng dating hari ng demonyo na may hawak na watawat ay nagsabi na ang pilak na buwan ay bumagsak at ngayon ay isang bagong hari ang lilito. Isang pitong buntot ang lumakad sa gitna nila at alam na sila ay dakila sa bilang at hinding-hindi posible na siya ang maging kanilang hari. Sa sandaling umupo ang pitong buntot sa puno, napansin niya na ang mga tao ay natipon sa isang bilog at nagtataas ng mga slogan ng bagong hari. Isang matandang agila na nakaupo sa puno ang nagtanong sa fox kung narito siya para makita ang bagong demonyong hari. Sinabi niya na napilitan siya ng kanyang ate na panoorin ito. Tinanong siya ng agila na lumingon. Sa sandaling makita niya ang kanyang pitong buntot, naging panatag siya na ang fox ay may mataas na paglilinang sa murang edad at maaaring mahalal bilang hari ng demonyo sa susunod na pagkakataon. Gustong sabihin ng pitong-tailed na narito siya para mahalal bilang bagong demonyong hari sa pagkakataong ito. Ang mga tao ay patuloy na umaawit ng mga slogan ng bagong demonyong hari. Lumingon sa kanila ang tagapayo na may hawak ng watawat at tinanong kung, pagkatapos ng kamatayan ng demonyong hari, lahat ay handang pumalit sa kanya. Ngunit walang sino man ang maaaring maging hari. Siya ang tagapayo noong panahon ng demonyong hari at ngayon ay gustong masaksihan ang pagbangon ng susunod na hari ng demonyo. Ipinahayag niya sa karamihan na kung sino man ang interesadong maging hari ng demonyo, lalapit siya at aagawin ang kanyang trono gamit ang kanyang dugo ng may katapangan. Isang higanteng tigre ang lumapit na nakatayo pa sa pantay na katayuan laban sa dating hari ng demonyo. Siya ay may kapangyarihan na ang kanyang isang kuko ay tumama ng may ganoong kapangyarihan upang durugin ang isang malaking bato. Nilalayon niyang maging hari ng demonyo ang puting tigre. Nakita siya ng agila na paparating upang agawin ang trono. Sinabi niya sa fox na kahit na hindi siya makakalipad, walang makakapantay sa kanya sa purong lakas ng pakikipaglaban. Ngunit mahirap ang kompetisyon dahil may dalawa pang makapangyarihang kalahok. Dumating ang Silver Lion Demon King at hiniling na ibilang din siya para sa halalan. Pagkatapos ay isa pang higanti na ma-nominate bilang bagong demonyong hari ang dumating. Siya ay higanteng oso na demonyong hari, ang Panginoon ng Hilaga. Natuwa ang agila sa palabas nang magkaharap ang tatlong makapangyarihang entity para mahalal bilang bagong hari. Sinabi ng agila sa fox na ngayon ay dumating na ang tatlong makapangyarihan. Walang sino mang mas mahina sa paningin ng mangangahas na maging hari. Sinabi ng tagapayo na kung may iba pang gustong harapin ang tatlong higanti. Nang magsisimula na sila, pumunta sa harapan ng pitong buntot na fox. Nakita ito ng agila at nabalisa. Habang iniisip na interesado ang fox na mabuhay ng mas matagal. Dumating ang fox ngunit kinakabahan na dahil hindi niya alam kung magiging sapat ba siya para talunin sila. Kinausap ng pitong buntot na fox ang kanyang kapatid na babae, si Dodgy sa kanyang isip at tiniyak sa kanyang sarili na kung ang kanyang kapatid na babae ay nagsasabi sa kanya na maging hari, tiyak na mayroong isang bagay sa loob niya na magbibigay daan sa kanya upang makamit ang posisyon na iyon. Pinagtatawanan ng karamihan ang maliit na fox. Ang pitong-tailed fox ay nakaramdam ng kalungkutan. Ngunit pagkatapos ay ipinahayag ng tagapayo na ang sinumang sapat na matapang na magsakripisyo ng kanilang dugo upang maging hari ng demonyo ay magiging isa. Si Lord Silvermoon ay nanindigan na sa kompetisyon. At ang iba ay determinadong manalo dahil ang huling tatayo ay magiging bagong demonyong hari.
Inatake ng puting tigre ang 7 buntot na fox at binasag ang lupa. Nagsimulang mag-atake ang 4 na magkalaban. Mahirap sa simula para sa fox na tumayo ng matatag. Ginamit ng White Tiger Demon ang kanyang trick na tinatawag na Tiger King Engravings na isang matatas na hangin at naging mahirap para sa kanyang mga karibal na manindigan. Ang agila na nakaupo sa sanga ng puno ay tila nag-aalala dahil ang fox ay nasugatan. Ang fox nga ay nasugatan at nag-iisip kung siya ay makakaligtas sa labanan. Biglang ang nakasabit ang bolang kristal sa leeg ng fox na nagniningning. Natigilan ang agila nang makita ang ganitong dami ng liwanag. Sinira ng maliit na fox ang puting tigre na demonyo. Napagtanto ng agila na ito ang tunay na espiritu ng phoenix na ipinatawag mula sa palawit ng jade na ibinigay sa kanya ng kanyang kapatid na babae na si Dodgy. Na-solve ni Dodgy ang chess game at ang jade pendant ay ibinigay sa kanya ni Master Lei bilang reward. Ibinigay sa kanya ni Dodgy ang pendant upang ito ay makatulong sa kanya sa pagkapanalo sa trono ng demonyong hari. Natuwa ang fox sa tulong at tricks ng kanyang kapatid na babae. Ang kanyang mga karibal ay nagsimulang umatake sa kanya ng sama-sama. Inihayag ng tagapayo na dinadaya ang paggamit ng mga artifact ng Daoist upang manalo laban sa mga demonyo. Ang tanging magagamit niya ay ang sarili niyang kapangyarihan ng demonyo. Sinabi ng tagapayo na ang paggamit ng Jade Pendant ay ipinagbabawal upang maging hari ng demonyo. Sabay-sabay na sinalakay ng higanteng oso at ng Silver Lion ang fox. Tinawag ng fox ang kanyang kapatid na babae para humingi ng tulong. Naging mahirap ang laban. Nang tatapusin na ng higanteng oso ang fox sa pamamagitan ng pagsuntok sa kanya, nagpakita si Dodgy at iniligtas ang fox. Laking gulat ng tagapayo nang makitang ito ay isang tao na nagal iligtas sa fox at naisip niya na ito ay isang Daoist na nagpadala sa fox upang istorbohin ang pagpili ng hari ng demonyo. Nagtanong ang tagapayo tungkol sa motibo ni Dodgy. Sumagot si Dodgy na nagpakita siya sa mga tigang na bundok na ito, na nagpapahiwatig na siya mismo ay isang demonyo. Nakilala ng higanteng oso na siya ay talagang isang siyam na buntot na celestial fox. Nagtanong ang Silver Lion kung nahuli siya ng mga tao mula sa Master Lin Immortal Palace. Tinanong ni Dodgy kung ito na ang kanilang huling pagkakataon para piliin kung gusto nilang sumuko o mamatay. Hiniling ng Silver Lion na demonyo ang cultivator at inatake siya. Sinubukan siyang pigilan ng higanteng demonyong oso ngunit hindi siya tumigil. Madaling natalo at napatay ng nine-tailed celestial demon ang Silver Lion Demon. Pagkatapos ay lumapit si Dodgy patungo sa larangan ng digmaan. Nagulat ang mga manunood sa kapangyarihan ni Dodgy. Ang isa sa kanila ay lumapit at yumuko sa kanyang harapan na nagsasabi na ang Silver Moon ay naglakas loob na pagnasaan ito sa pag-iral tulad niya. Nararapat siyang mamatay. Nakasimangot sa kanya ang higanteng demonyong oso nang mapansin siya nito. Agad siyang nagdahilan at sinabing hindi siya lumuhad sa harapan niya dahil nanghihina ang mga paa niya. Ginamit ni Dodgy ang kanyang kapangyarihan para mapaluhod siya at tinanggap niya siya bilang bagong hari ng demonyo. Sinabi niya na ang kanyang kapatid na babae ang magiging bagong hari ng demonyo at kung sino man ang may anumang pagtutol sa kanyang utos, siya ay lalapit. Nagising si Master Lei at tinawag si Dodgy nang magsimulang kumulo ang tubig. Sa kanya napagtanto na nanaginip lang siya. Lumabas siya para isagawa ang kanyang nakagawiang pisikal na ehersisyo nang makita niyang bumalik si Dodgy. Sinabi niya na hindi dapat palampasin ni Dodgy ang pag-eehersisyo sa umaga at dapat maging matyaga sa ganyan. Agad naman itong sinunod at nagsimulang mag-ehersisyo. Nagtanong si Master Lei kung nasaan siya kagabi. Sinabi ni Dodgy na siya ay nasa labas upang bumili ng ilang ilaw para sa bakuran dahil ang mga parol na bato ay hindi nakasindi. Binuksan niya ang kanyang mga kamay at doon ay tumakas ang mga alitap-tap upang ito ay magmukhang mas matikas at hindi na niya kailangang magdala ng parol kapag dumating ang amo. Nagustuhan ni Master Lei ang ideyang ito at nagpasalamat sa kanya. Sinabi ni Master Lei na ang mga alitap-tap ay may mas maikling habang buhay at dapat palitan pagkatapos. Sinabi ni Dodgy na wala siyang dapat ipag-alala dahil dalawa sa kanila ang magtatagal. Nagulat ang mga alitap-tap sa pagbabago ng personalidad ni Dodgy sa gabi at sa umaga bago si Master Lei. Samantala dinala ng Master ng Golden Lotus Sect si Nan sa isang nakakapagod na paglalakbay patungo sa lokasyon ng sekta at humingi ng paumanhin para dito. Mukhang nasa sabik si Nan at walang pakialam. Interesado siyang makinig sa kwento ng sekta ng Golden Lotus. Tinanong niya kung ang Celestial Sword Sect ay nagpahiram sa kanila ng antidote.
Sinabi ng master na gusto niyang gumawa ng mga masasamang bagay sa kanya upang ipahiram sa kanya ang panlunas at hiniling kay Nan-nan na huwag husgahan ang kanyang kasuutan. Bagamat maliit ang kanyang sekta ngunit sila ang mga lehitimong cultivator. Natuwa lang si Nan-nan na tinanggap niya siya bilang kanyang disipulo. Sa wakas, narating nila ang lokasyon at ipinakita ni Master kay Nan-nan ang kanyang silid. Bagamat hindi inayos ang silid, nagustuhan ito ni Nan-nan. Pagkatapos ay pumunta ang master sa isa pang silid upang salubungin ang kanyang nakatatandang kapatid na babae. Si Hu Hanyan ang tunay na pinuno ng sekta ng Golden Lotus. Sinabi niya sa kanyang kapatid na nauubusan na siya ng oras dahil sa kanyang karamdaman at mula ngayon ay aasa na ang sekta sa kanya. Nalasan siya habang nag-aani ng pulot at walang gustong magbigay ng antidote. Sinabi ni Han Yu sa kanyang nakatatandang kapatid na babae na sa pagkakataong ito ay may kasama siyang disipulo. Inaasahan niya na ang disipulo ay nasa gitna o mataas na antas ng espiritual na ugat ngunit sinabi ni Han Yu na siya ay isang mababang antas ng espiritual na ugat. Sinabi niya na ang kapantay na ito ang magiging pinakamalaking pagpapalang matatanggap ng kanilang sekta. Pagkatapos ay ipinakita niya sa kanyang kapatid ang lahat ng elixir na iniregalo sa kanya ni Haring Luo. Sinabi niya sa kanyang kapatid na sa tulong ng mga elixir na ito, maaaring gumaling ang pagkalaso ng kanyang nakatatandang kapatid na babae. Hindi nagustuhan ng nakatatandang kapatid na babae ang ideya na kumuha siya ng disipulo at dinala siya rito. Sinabi niya na si Master Lei ay parang kapatid niya at binigyan siya ni Haring Luo ng maraming kayamanan upang paboran siya. Pagkatapos ay itinuring niya itong isang pagpapala at sinabi na ang swerte ng kanilang sektang Golden Lotus ay pagpapabuti. Kumatok ang pinto at nakatayo si Nan-nan sa pintuan. Sinabi sa kanya ni Han Yu na maaaring tawagin niyang Panginoon ang kanyang nakatatandang kapatid. Bati ni Nan-nun sa kanya. Nagtanong si Han Yu tungkol sa kanyang pangangailangan na nagdala sa kanya dito.